Alright, so sa video na to is pag-usapan natin kung paano ako nakapunta dito sa Japan dahil na sobrang dami nagko-comment tungkol dyan. Kaya naisipan kong gawa na to ng video ngayong araw na to. At bago tayo magsimula, gusto ko lang ipakita sa inyo, ito nasa likod ko. Ito sa eksaktong location kung nasaan ako, nasa Tokyo pa rin ako pero kitang-kita at tanaw na tanaw natin dito yung Mount Fuji. Sobrang ganda. So dito ko naisipan mag-shoot dahil napakaganda ng location dito. Ang pag-uusapan nga natin is una, paano ako nakapunta dito sa Japan? Ano yung mga papers na kailangan ko bago ako nakapunta dito at magkano yung nagastos ko? At yung naging buhay ko pagdating ko dito sa Japan, gaano kahirap at ano yung mga pinagdaanan ko. At i-share ko na rin sa inyo yung ilan sa mga clips, magpapakita ko ng mga video sa inyo, yung mga naging buhay ko habang nag-aaral ako dito sa Japan. Lahat yan, pag-usapan natin, subukan kong pagkasyahin dito sa video na to. So enjoy nyo lang yung panonood. So maaaring maging mahaba tong video na to, kaya relax lang kayo dyan, upo muna kayo. And remind ko lang kung na-enjoy nyo naman yung mga content na ginagawa ko dito sa Japan, na-enjoy nyo yung panonood sa akin, is please consider subscribing dito sa channel natin. Okay, so ngayon hanap lang muna tayo na mauupuan natin. Ayan, dala natin yung bike at yun, ito nga yung pinaka-view natin. No? Hanap lang ako mauupuan, let's go. So taong 2020, yung unang beses ako nakatapak dito sa Japan. Panahon ng pandemic yun at talagang naging mahirap ang lahat ng buhay natin, di ba? Buong mundo, syempre dito rin sa Japan. Dito, sa exact same spot na to, kung saan ako dito ngayon uupo, is dito ako mismo dati laging tumatambay kapag na-homesick ako. So palagay ko lahat naman ng mga nag-ibang bansa is pinagdaanan yan. Talagang syempre mamimiss mo yung lugar kung saan ka lumaki. 2020, 24 years old ako noon. Nung una akong beses nakapunta dito sa Japan at yun yung unang beses kong bubukod sa magulang ko. Yun yung unang beses kong aalis sa lugar namin. Yun yung unang beses kong sasakay ng eroplano. At yun talagang sobrang challenging para sa akin. And noong time na hindi naman ako talaga nakatira sa magulang ko. Kumbaga may bahay sila. Meron kami dating garahe na parang may bubong lang. Pinasarahan ko yun. Doon ako nakatira. So araw-araw ko pa rin sila nakikita. Magkatabi lang, di ba? Doon pa rin nga ako nakatira sa kanila. Talagang pagdating ko dito sa Japan, syempre, sobrang hirap. Kaya isa sa may advice ko talaga sa mga tao na gustong mag-ibang bansa, na nandiyan pa lang sa Pilipinas ngayon, gusto nyo pumunta dito sa Japan, is talagang kailangan nyo ihanda yung sarili nyo, yung katawan nyo, yung isip nyo, yung emotions nyo, bago kayo mag-ibang bansa. So yun, dito nga ako lagi umuupo noon kapag na-homesick ako. Siyempre namimiss ko kasi talagang pagdadaanan ko yung homesick kasi marami akong barkada sa Pinas. Kaya yun, pagdating ko dito sa Japan, talagang masaya nung una, siyempre bago sa'yo lahat. Kapag pumunta ka dito, kapag nag-ibang bansa ka, especially pag iba yung lingwahe, katulad neto dito sa Japan, Japanese ang ginagamit. Ano para kang pinanganak ulit pagdating mo doon although sabihin na natin nag-aral ka, pero yun nga, bawat word isiniintindi mo, bawat kilos ng tao, yung nakasanayan nila dito, lahat bago, para kang bagong panganak. Kaya lahat yan ipapasok mo sa isip mo at talagang medyo matatagalan ka bago ka mag-sink in talaga sa lugar. Dito ako tumatambay noon kapag naalala ko yung Pilipinas, naalala ko yung saya sa Pilipinas, lalo na pumunta ako dito noon, taong 2020 yon, November. Eksaktong 5 years talaga ako ngayon, 2025, November. Then yung birthday ko is December. Tapos syempre meron Pasko, bagong taon. So, ulitin ko, first time kong bumukod lahat sa magulang ko, sa pamilya ko, and kay Sashika, yung anak ko na nasa Pilipinas. Kung napanood niyo yung ilan sa mga videos natin, nagbakasyon siya dito sa Japan. November ako dumating, unang buwan masaya, kasi nakipag-meet ako sa ibang mga pinsan ko na nandito sa Japan. Matagal ko nang di nakita. Pasyal-pasyal kami konti. Although pandemic noon, pero hindi naman sobrang higpit dito Ang pinakaiba lang, sa Pilipinas kasi bawal lumabas, 'di ba? Inabot ko pa 'yun Bawal lumabas, meron pang barangay permit na parang MWF kung anong araw ka lang pwede lumabas, ganon. Pero dito sa Japan, maluwag kang makakalabas. Ang pinakaiba lang dito is ang nangyari noon, parang merong oras lang yung pagbubukas ng mga restaurant at bawal mag-dine in, puro take out lang. Tapos parang 8 PM, parang mga ganon. Kung tama yung tanda ko para sa mga ibang nandito sa Japan, comment nyo rin yung experience nyo nung pandemic dyan sa baba. Parang mga 8 PM, sarado na lahat ng stores. Bawal na sila. Parang limited lang yung time nila. Tapos yun nga, bawal mag-dine-in, puro take-out. Pero yung makakalabas ka, parehas lang, walang pinagkaiba. Lahat ng mga tao nagtatrabaho pa rin, punuan pa rin sa train, walang pinagkaiba, walang social distancing. Pero yun nga lang, syempre, nakamask, tapos mga sanitize, yun lang naman yung additional. Pero yung makakalabas ka, wala masyadong pinagkaiba. Yun yung una kong ginawa ng unang buwan. Nakita ko ibang mga pinsan ko, kamag-anak, konting
pasyal, tapos nag-start na yung school ko. So ito ngang spot na to is kung saan ako nagmumuni-muni, at kung bakit ko nagustuhan talaga tong spot na to is dati nakikita ko lang siya sa mga anime eh. Itong stairs na to, medyo may pagka-slope siya. Natatanaw ko yung Mount Fuji mula dito, ayan nakikita natin doon. So napakaganda, tas merong ilog, hindi nga lang naliliguan ng tao yan. Pero yun, ganun yung style dito, at una ko siya nakita itong lugar na to kasi nagbabike-bike ako noon. Nagustuhan ko talaga. So dito ako lagi tumatambay, nag-iisip, nagmumuni-muni. Ngayon pag-usapan na nga natin kung paano ako nakapunta dito sa Japan, ano yung mga papel na kinailangan ko, at magkano yung nagastos. So unang-una, nakapunta ako dito sa Japan as a student visa. So pumunta ako dito sa Japan para mag-aral. Nag-aral ako dito ng 1 year and a half. Sobrang naging masaya yun, nakaka-enjoy, at syempre doon ako natuto mag-Nihongo. Magpapakita ko ng mga video clips sa inyo dyan mamaya. Pero yun, doon muna tayo sa mga papers. So paano ako nakapunta nga dito? Gawa ng student visa, ano yung mga kailangan. So unang-una, pinaka-importante sa lahat, kung nag-iisip kayo ng mag-student visa dito, kasi isa yan sa pinaka-madali makapunta dito sa Japan eh. Kasi mabilis yung proseso, pero ang isa sa pinaka-importante, yung guarantor mo or hoshonin kung sa Nihongo. Kailangan mo ng guarantor, ibig sabihin, yun yung magpapaaral sa'yo. Or kung ikaw mismo, kailangan meron kang savings. So merong certain amount na dapat laman ang bangko mo. Ang nag-sponsor sa akin dito is yung asawa ng tita ko na Japanese. Isa nga sa requirement doon, since siya yung guarantor ko or magpapaaral sa akin, is dapat meron siyang at least 3 million sa bangko. Kaya yun yung pinaka-importante. Medyo kailangan ng pera pagdating doon. Kung merong ganong savings naman yung kakilala nyo or kamag-anak nyo dito na pwede mag-sponsor sa inyo, is pwede yun. So, kung sa Pilipinas naman, kunyari wala kayong kamag-anak dito sa Japan, pwede rin. Hindi ko lang alam yung exact amount, pero kailangan at least million yata ang bangko ng magagarantor sa'yo or ikaw mismo para makapag-aral ka dito. So, makikita nyo naman yung mga requirements na yan kapag nag-search kayo about sa student visa, kung magkano yung halaga ng pera na dapat meron yung guarantor nyo. Isa yan sa pinaka-importante kasi yung mismong estudyante ako, ang kailangan ko lang is credentials lang ng school ko sa Pinas, then paano yung connection namin nung guarantor ko. So yun yung mga naging requirements ko. So kung meron ako agency pinasukan or in-applyan, wala po kaming agency. Ang ginawa ng tita ko is pumunta lang sa isang school dito sa Tokyo, nag-inquire kung paano yung proseso. Hiningan nila kami ng requirements, then yung requirements ko sa Pilipinas, ginather ko, ganun din yung sa side ng guarantor ko, sa tita ko, ginather nila, pinagsama, tapos dinala dun sa school. Tapos yung school na yung nagproseso sa immigration. Kung may bayad ba yun? Yes, meron siya, pero kasama na siya dun sa tuition fee. So napakalaking tipid yun yung nangyari na yun, kasi advantage namin na nandito si tita dahil siya indirectang pumunta dun sa school. Then wala na kami mga processing fee na binayaran. Unlike kasi, meron ako mga kakilala na nag-student visa, katulad sa akin, nakapunta dito sa Japan. Tapos dumaan sila sa agency sa Pinas, 150,000 peso para lang sa processing fee. Na yun yung hindi namin nakinailangan dahil nga direkta si tita na nakipag-usap doon sa school. So wala nang ginawa. At yun din yung in-apply ko nung kinuha ko yung kapatid ko na nakikita niya sa balag natin, si Benjo. So ganun din, ako na lang pumunta kasi nakakapagsalita naman ako. So ako na pumunta doon sa may mismong school, nakipag-usap ako, kunin ko yung kapatid ko, nag-gather na requirements, then pinasa na namin doon sa school. Ganun lang kasimple. Tapos diretso tuition na lang yung binayaran namin. Pagdating naman sa tuition fee, ang binayaran ko is half year lang since kilala kami doon sa school. But yung standard talaga nila dito sa Japan is kailangan bayaran mo yung 1 year na tuition, which is 750,000 sa school namin. So pag nag-search naman kayo sa Google niya ng mga school dito sa Japan, makikita nyo rin yung mga tuition fee nila kung magkano. At ganun siya nagre-range, parang 750,000 yen to 800, depende sa location dito sa Tokyo. Maaring mas mura pagka sa labas ng Tokyo, pero yun yung sa school namin, 750,000. So kung sa peso, pero siguro mga nasa 350,000, mga ganon pagdating sa peso. For 1 year yun. The next is yung mga papers and requirements na kinailangan ko. So ulitin ko, pagdating sa side ng estudyante, which is ako, credentials lang. Sa side ng guarantor, yun yung pinaka-importante dahil siya yung gagastos sa mga pangangailangan mo dito sa Japan. Parang yun yung dahilan nun eh. Estudyante ka nga, hindi ka naman kasi pwede magtrabaho ng full-time dito sa Japan eh. Kaya ang magagawa mo lang is part-time job, limited lang. Kaya dapat meron kang guarantor na parang ibig sabihin is susuporta sa pangangailangan mo dito sa Japan. So kasama yun sa requirement sa immigration. So basically, kailangan meron kang guarantor tapos ikaw na estudyante. Dahil estudyante ka, kailangan mo na susuporta sa'yo. So katulad ng sabi ko sa inyo kanina, napaka-importante na yung guarantor nyo is merong laman yung bangko. May certain amount nga na dapat meron yung bangko niya. At hindi pwedeng basta nilagyan lang ng pera. Kasi katulad nun, para nga mapatunayan yon, isa sa requirements namin is yung bank book ng tito ko sa bangko. Makikita lahat ng transaction
transaction for the past 3 years yata yung kailangan, tapos mga tax na binayaran niya dito, tapos mga simpleng papel na lang na nakukuha naman dito sa City Hall ng isang araw lang. Pagdating sa guarantor, kailangan na mapatunayan na kaya kanyang pag-aralin. Then next nun is yung connection namin ng tito ko. So madali na lang rin naman yun. Birth certificate ko, birth certificate ng tatay ko, tapos ng tita ko dahil magkapatid sila, then yung tita ko, marriage contract nila ng tito ko. So yun, parang yung dugtungan nun papunta sa magga-guarantor nga or mag-i-sponsor sa akin dito sa Japan. So madadali lang yung papel, ang importante lang yung status nung guarantor mo and sure na makakapunta ka dito sa Japan. Ngayon ipunta tayo sa proseso. Yun nga, nag-gather kami ng papers. Pagdating sa kompletong list niyan, makikita nyo naman yan sa bawat school. Halimbawa, mag-search kayo sa Google, Japanese language school pala yung in-enrollan ko, no? So sa school namin, yung inaaral lang namin is Nihongo lang or Japanese language lang. Bukod doon, wala na. So mula sa pagsulat, parang mula grade 1 ka or kinder, mula pagsulat, pagbasa, mga vocabulary, mga pang-araw-araw, hanggang, kasi natapos ko parang abot lang sa elementary, katulad dito sa Japan. Kaya yun, kung meron kayo mapiling school sa Google or kahit mag-sample lang kayo para makita nyo yung requirements doon, ando na yung kompletong listahan ng kailangan nyo. Tapos yung iba kasi, bukod sa mga personal documents, is form na lang na ida-download mo doon sa website nila, then ipapasa doon. So simple lang naman yung mga requirements na yun. Tulad ng sabi ko, yun nga, importante lang yung side ng guarantor na meron siyang kapasidad na pag-aralin ka. So yun lang talaga yung then madali na ka na makaalis. Then yun, pagka-gather namin ng papers, pinasa nga ng tita ko doon sa may school, then yung school pinasa sa immigration. Nag-antay lang kami ng mga parang 3 months lang yata yun bago mag 3 months hanggang pa 6 months. Pero mga 3 months lumabas na yung COE ko, tinatawag na Certificate of Eligibility. Parang malaking certificate yun. Tapos pagkatapos nun, tapos dadalhin ko yung passport code sa immigration sa Pilipinas, Japanese immigration, para naman tatakan nila yung passport ko. So yung COE or Certificate of Eligibility, parang isang patunay na pinapayagan ka na ng Japan na pumunta dito at doon nakalagay kung gaano katagal yung visa or yung span mo. So ako noon, 1 year yung binigay sa akin, pero yung school year na in-enroll ko, kasi iba-iba siya eh. Pwede kang mag-aral ng 2 years, pwede kang mag-aral ng 1 year 6 months, 1 year 9 months, parang 1 year 6 months yung pinakamaiksi at yun yung kinuha ko kasi mas kailangan ko na i-priority na magtrabaho. So mas maiksing course lang yung kinuha ko para after nun makapagtrabaho na ako. And yun, pwede na ako makaalis. Napakaganda talaga ng tanawin dito. Ayan, lalo na yung smooth lang na agos ng ilog dito. Kasi hindi malakas yung ilog dito eh. Parang talagang smooth lang siya, dahan-dahan lang. Sumasabay lang sa hangin. So yun, pagdating naman sa gastos, magkano yung mga nagastos namin doon sa proseso na yun? So katulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung tuition fee lang yung binayaran namin. Bukod doon, wala na. So yung sa 750,000 yen is kasama na doon yung processing fee, mga kung ano-anong fee nila. Basta nakatotal na yun. And yun na yung tuition mo sa buong taon na yun. Then, yun nga, ang standard talaga dito sa Japan, ng mga school dito sa Tokyo is 1 year kailangan babayaran mo. Pero nung yung kapatid ko pumunta dito, nakipag-usap ako doon sa school, sabi ko kasi ako lang yung nag-aasikaso. Pero ang guarantor pa rin is yung tito ko kasi ako wala akong kapasidad para maging guarantor ng kapatid ko. Dahil nga pagdating sa bangko at pera, then yung tax na binabayaran dito sa Japan. Yun, ako lang naglakad doon, tapos nakiusap ako doon sa school, baka pwedeng half lang muna ng taon yung bayaran, tapos huhulog-hulugan na lang namin. So yun, ganun yun nangyari sa kapatid ko. And luckily, meron na kasing nag-alok sa kanya or may nahanap siya na trabaho na full-time talaga, nakikita siya na maganda. And sa field pa yun ng IT, which is yun yung trabaho niya rin sa Pilipinas, na hanggang ngayon, IT yung trabaho niya. Hindi niya na tinapos yung pag-aaral, parang mga 6 months lang siya. Pero ako, nakagraduate ako. And ngayon, pag-usapan naman natin yung naging buhay ko doon sa school. So masaya yun sa school. Magpapakita ko ng mga clips dyan sa screen natin na kung saan habang nag-aaral ako is maging mahirap yon kasi nag-aaral ako, nagtatrabaho ako. Pag sabay ko siyang ginagawa. Sa hapon, pumapasok ako ng 1 PM to 5 PM sa school. Then next nun is mula 7 PM hanggang umaga, nasa trabaho naman ako. So makakauwi ako sa bahay ng 6 AM next day. Pag uwi ko sa bahay ng 6 AM, asikaso lang konti. Syempre kakain pa ako. Then matutulog ako ng 3 hours, 3 to 4 hours lang. Then mga 11 AM, tandaan nyo mga 6 AM ako dumating, mga 7 or 8 AM ako matutulog. So sabihin na natin 8 ako nakatulog. 9, 10, 11, 11:30 mga ganon or 12. Dati nung kaya ko na i-bike ng mabilisan o tsaka mag-asikaso ng mabilisan, 12 na ako gumigising. So pag gumising ako ng 12, meron akong 4 hours na tulog sa araw na yon. Tapos ganun ulit kasi 12 gigising ako, 'di ba? Asikaso. Alauna, pasok na ulit sa school, tapos pasok ulit sa trabaho ng gabi. Ganun ulit kinabukasan, 4 hours ulit yung tulog ko. So ganun naging buhay. Pero sobrang dami naging activity sa school, naging masaya. Sabay-sabay natin panoorin yung ilan sa mga clips. Saan tayo nahuhuli? Okay lang tayo yung babo. Akala namin, kami na yung pinakahuli. So ito, may mga kaklase kami na paparating. Mana din. Kasi nakikipagtanungan kami doon sa mga klase namin kung okay na ba sila.
nag-aya ng picture. So, hindi naman na kami nagkapag... Ano yung sabi niya? Ano yung sabi ng classmate natin kanina Na? Miss, required my car. Ngayon, umaakit ng malakas. Binato ko ng snow, so gaganti tayo. Sinimulan na nila, labanan mo yan. So ito ginawa ni Cyril. Okay lang naman eh. Ayoko naman sana makipagbatuan, tapos sinimulan nila ako. Batuin ko kaya si Sen. Cyril, paso yung netong ano. Ay, hinahamon na talaga ako. Tapos na nga yung laro eh. Try natin itong babae na to. Nakatago na lang dito yung ibang mga klase namin. Sakit sa kamay. Lamig. So ito yung kalabang ko kanina. Ayan, sumasakit na yung kamay niya. Kahawak ng snow. Pati itong isang to. Alright, so ito si Erin, isang Pilipina rin sa school namin, mga K-pop. So ngayon nyo lang siya makikita dito sa channel ko dahil hindi naman kami nagkakasama. Tapos ngayon hindi na ako pinapansin. Ay, naku po, siya po hindi namamansin sa akin. Kaya na po, hindi na po siya kumapa talaga. Jake, oh my God! Pero hindi niya ako pinansin, pero... Alam ko na ko habang tumatakbo siya. So makikita mo yung takbo mo kanina. Aga mo ngayon dito, pre, ah? Kasi kailangan mag-prepare sa event mamaya. So ngayon, nagklase muna kami ng 1 hour bago yung party namin. So ayan mga klase ko. So itong dalawa na to Pilipina yan. Tapos ito naman Vietnamese yan. So ngayon, break time namin. Lumalabas ako palagi dito sa may area namin kung saan ako pwede mag-vape. So ngayon pabalik ako sa classroom. Galing ako dun sa labas. So ayan, ito yung tsura ng classroom namin. So ngayon maglalaro kami. So ngayon chopstick namin ng corn dun sa may ball na yan. So ngayon, ayan si Marco nakapolo pa. Dahil nga nagkaroon sila ng mga presentation. Yung mga senpai namin dito or yung mga head sa amin, yun yung mga nag-present kanina. Nagpalaro parang katulad niya. Alright, so ayan, kasama ko na ngayon dito si Cyril. Meron ka ba gusto batiin? Wala. So si Cyril, medyo late siya pumasok doon sa amin. So ilang linggo, kailan ka ba pumasok? Second week na? Third week? Third week. And sa ngayon, parang nakikita ako sa eskwelahan namin. Si Marco, nakita nyo na yon. Second year na siya. Meron pa isang babae na second year din. Tapos sa kaklase ko, dalawa na sila yung pinakita ko kanina. Makikita nyo rin naman ulit siya mamaya. Bali 5 na kaming Pilipino doon sa school na alam ko lang. So hindi ko sure kung meron sa umaga kasi lahat kami pang hapon lang. Okay, so nandito na kami sa may mansion ng kaklase ko. And yun nga, katulad ng sabi ko sa inyo, mansion yung tawag sa mga condo dito. Alright, so nandito na nga tayo sa bahay. Pwede ba maingay? Go! Okay lang. Shoot naman kami para dun sa galing na natin yung malupit na sayaw na pinractice natin dun. Okay, so lilipat nga kami ng location. Magti-train pa tayo, Andre, di ba? So ayan, Paskong Pasko ang datingan dito kasi halos lahat kami naka-costume. Merry Christmas! Alright, so I'm with... Marie! I'm with Marie. Si Marie. Merry Christmas! Okay, so dito sa may kusina, ayan, nagpe-prepare na sila ng... Yes, ng
food natin ngayong araw na to. So ano yung... Hindi ko pala makalimutan, no? Isa sa requirement nung sa immigration, papunta nga ako dito sa Japan para mag-aral, is at least meron akong knowledge sa Nihongo. Kailangan nakapag-aral ako sa Pinas at least 150 hours ng Japanese language. Walang kahit anong exam, ha? At least magkaroon lang ako na nakapag-enroll ako, nakapag-aral ako ng 150 hours ng Japanese learning sa Pilipinas. So na, ano yun kasi, pagka pumunta ko sa mga language school naman dyan sa Pilipinas, sa private ako pumasok nun eh. Meron din naman mga TESDA, pero yung sa private, yun ang mas kabisado ko yung proseso. Pagpunta lang doon, mag-enroll ka kung ilan ng hours yung ipapasok mo, tapos doon nga ako sa course na 150 hours. Then, pag natapos mo yon, is magbibigay sila ng certificate sa'yo na nakapag-aral ka ng 150 hours. So yun, pero kahit nakapag-aral ako doon sa Pilipinas, pagdating ko naman dito sa Japan, talagang wala akong maintindihan, as in wala akong maintindihan. At maaaring makita nyo ako sa mga videos ko ngayon na nakakapagsalita ako ng Japanese. Pero hindi ko pa rin makakonsider yung sarili ko na magaling ako mag-Japanese. Pero at least yung mga everyday life na sa trabaho, mga ganon, yun na naman pinaka-importante. Pag may pinasukan ka dito, dapat yung mga words na ginagamit dun sa trabaho is kakabisaduhin mo. So yun lang, yun yung mga kaya ko naman. Normal conversation, mga pang-araw-araw, tapos pagka naglalakad ako ng papel sa City Hall, naiintindihan ko naman sila. Basic pa lang yung kaya kong isalita sa Japanese. And syempre, pang learning ng language is talagang hindi ganun kadali. Lalo na lahat ng words, sobrang dami mong words na hanggang ngayon ako, ang daming kong words na hindi alam. Pero yun, kaya ko naman makipag-usap yung mga pang-araw-araw. Pero syempre, pag may mga bagong salita, lalo ngayon naghihigpit na, no? Napakalaking bagay yung kailangan marunong ka talaga magsalita ng lingwahe nila. Kasi hindi naman palaging meron kang aasahan na magta-translate para sa'yo. Hindi naman palaging yung mga kausap mong Japanese is nakakapag-English. Kasi konti lang yung nakakapag-English dito eh. So yun, balik tayo sa story doon sa school. Naging masaya doon. Sa school ko noon, 5 kaming Pilipino. 2 kaming lalaki, tapos 3 babae. So sa batch ko, 2 yung babae yung kasama kong Pilipina. Doon sa higher level namin is merong isang Pilipina tapos isang Pilipino na si Marco na madalas natin makita sa mga video ko noon. Hindi ko alam kung ano pa ikikwento ko eh, para naubusan na ako, lalo na mag-isa lang ako nagsasalita dito. I-comment nyo na lang dyan sa baba yung ilan sa mga questions nyo na gusto malaman. Pero syempre, kung ano lang yung kaya ko ikwento, yun lang yung ikikwento ko. Basta i-comment nyo lang dyan, nagbabasa naman ako lagi ng comment. And next is, hindi ko alam kung may pupuntahan pa ako, pero siguro dito ko naman natatapusin yung video natin. Maraming salamat sa panonood and kita-kits ulit tayo sa susunod na video.